Kababayan, sabi ko kasi mga kababayan, ah, kung ano man ang issue rito, sino nauna, sino nauna, sino ang may kasalanan talaga, parang hindi naman ho yata parang hindi yata tugma or swak yung klase ng inireact ho ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan ay over na. Parang nasobrahan naman yata itong matandang ito. Para bang oo, kasi okay sana kung matanggap po ito isang parang alam mo yun, parang isang tao lang na tambay na alam mo yun, walang masyadong pinag-aralan, no? Tapos siguro nangyari ito sa palengke, sa kanto, sa public place, public, para nasa kalsada lang. Unang-una, siyempre, Makati, Rockwell, siyempre, mga tao dyan, kumbaga, mga yayamanin ho yung mga tao dyan. Ito si Atty. Rowena Guanzon, nasobrahan. Para bang parang sinapian ho ng kaluluwa na matagal nang yumao na isang taong chismosa, bungangera sa isang palengke. Nasobrahan di ba, mga kababayan? Oo, pero meron ho siyang palusot. Ano bang, grabe namang issue ito. Ano bang issue ito? Sino ba nagpa-uso nito? Hindi, minadaanan lang ako. Oo. Sabi ano daw? Ano ba yun? Sabi Ruby Rodriguez. May anak daw kay Tito. Ano ba yan? Ano ba mga issue? Ano ba yung mga issue ngayon? Hindi na pang normal. Parang hindi na pang normal. Ruby Rodriguez, may anak kay Tito. Nagkaanak si Tito. Ang hilig na gumawa ng mga paninira sa Tito Vic and Joey. Teka nga muna, ano ko daw yung ayan na. Nadaanan lang ho natin yung issue. Ano ba namang issue? Ang daming gagawin kasinungalingan yung kasinungalingan na hindi pa katanggap-tanggap na Ruby Rodriguez kasi Tito Sus Mario Joseph. Kaya grabe ka. Ito mga kababayan, to si Atty. Rowena Guanzon ay nagpaliwanag na ho sa nangyaring ginawa niyang parang pagmamaoy. Dahil sa isang mall kung saan ay nagmistulang parang sinasapian si Atty. Rowena Guanzon. Kumbaga parang nag-super saiyan, nag-class S na halimaw. Diyan ho sa mall ng Rockwell, dyan sa Makati. Nagpaliwanag na siya. Pakinggan nga natin yung nito. Kanyang palusot. Kanyang explanation. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Ganda ng intro ni... Kayo ba ay naniniwala? May nag-aalala kay May nag-aalala kay Atty. Rowena Guanzon doon sa nangyaring pagwawala niya sa mall ng Rockwell sa Makati. Parang nag-alala pa kami doon sa Kalbo Parang ako nag-aalala baka kasi nalunod na sa laway niyo, madam. Baka nabingi na sa inyong ginawang pagsisigaw. Nag-alala ba kayo kay Atty. Rowena Guanzon? Isang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang Grabe naman yan. Kahit iba na issue, si BBM pa rin ang ano
ba yan? Masyado naman mabenta si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan usaping pagwawala, maoy mo na BBM pa rin ng ano ba yun? Speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Abogado kang inaalipusta na raw siya. Okay, gano'n. Tapos iba raw pinagtatanggol niya. Ay, dapat magtanggol mo si PBBM dahil naalipusta ng mga DD shit. Tuloy natin. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Sabi daw sa kanya ng Chinese. Ewan ko, nag-English yata yung Chinese. Ewan ko ha. Inuubo raw siya, kinakailangan niya raw umalis, mag-leave daw sa mall. Yun ang, kayo, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Attorney Rowena Guanzon? Ha? Naniniwala ba kayo sa kanyang pahayag na yung Chinese ba yun? Gusto ipaalisin daw siya sa mall. Dahil may ubo raw siya. Tuloy natin. Ligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Alam mo, Tamura? Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Bonson, gumanon pa nga Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Sinabihan din daw siya ng gano'n na wala ka bang pera para makabili ng mask? Ayon sa kwento niya. Yung Chinese kasi may kasamang asawa, babae, Pilipina. So, maganda rito ay kung mapapanood ito ng babae, asawa ng Chinese, magbigay siya ng pahayag. Kung totoo ang sinasabi ho ito ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo ito. 'Di ba? Kasi tayo kung wala tayong karapatan maniwala sa kanya, kung may karapatan tayo na maniwala sa kanya, may karapatan din akong wag maniwala sa kanya. Dapat gitna 'yan. Kasi siyempre hindi ko naman sinasabing abogado ito na magaling magpalusot, hindi ko naman sinasabi Hindi naman sinasabing ganyan. Tuloy natin. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon? Bigyan natin ng ito. Bigyan natin ng siguro sabihin natin mga 90%. Kasi siyempre kababayan natin to, Pilipina. No? Bigyan natin ng doubt na yung sinasabi niya totoo. Ang problema kasi rito mga kababayan ay parang sobra-sobra naman yung ginawa ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan parang halos dumadagong nagkaroon na ng komosyon doon Parang na-alarma na yung mga tao na parang merong halimaw na nagsisisigaw doon sa Grabe naman kasi yung ginawa niyo ng pagsisigaw, ma'am. Parang pwede naman kayong magsalita siguro ng konting may tono, mataas, na hindi naman ganong klaseng pagsisigaw na kulang na lang magmistulang class S na halimaw ka. Kulang na lang maging parang super saiyan. Diba? Pwede naman ganon yung sisigaw ka na may tono na mataas, pero hindi pa rin yung parang umaalingaw-ngaw na dun sa mula third floor hanggang ground floor.
very gorgeous, huh? We say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin. Ito sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko yung feelings. Sasabihin ko yung feelings ko about dito sa isyong to. Isang tabi natin yung politika rito. Ang problema kasi rito kay Atty. Rowena Guanzon, magkukwento lang ng nangyari sa kanya, binanggit pa si PBBM. Dapat ilabas mo muna si PBBM, attorney. Tatapatin ko kayo, aamin ako dito sa isyong to. Medyo kumakampi ako rito kay Atty. Rowena Guanzon. Kaso nga lang, kung totoo man to, kung totoo tong kwento niya about dun sa Chinese, kumakampi ako sa kanya bilang Pilipino, no? Pero yung mali niya rito, yung sobra naman siyang nag-react. Over yung ginawa niyang pagsigaw.